Paano nga ba maaabot yung tinatawag natin na time and financial freedom? Pag-usapan natin ang journey to freedom. Number 1, you have to work hard to perfect the system and process. Ang negosyo ay maraming branches, kaya kailangan mo munang ma-perfect yung sistema at proseso ng bawat branches. Branches of business. Number 1, finance. Ito yung pagkakapital sa negosyo. Ito rin yung pagpapatakbo ng pera sa loob ng negosyo. So marami tayong dapat alalahanin at pag-aralan pagdating sa financial aspect ng negosyo natin. Number 2, management. Ito yung pagmamanage ng actual business. Kasama dyan ang operational side ng negosyo. Manpower or HR na tinatawag. At syempre yung tinatawag natin na logistics or operations ng negosyo. So yan yung part ng management or operation ng negosyo. Marami rin tayong dapat aralin dyan. Number 3, production. Ito yung pagpuproduce ng mga item or paggagawa ng mga services na i-offer natin. Ito yung actual process or actual part ng negosyo natin na nagke-create ng product o services na i-offer natin. Number 4, marketing. Ito ang pinakamahalaga pagdating sa negosyo. Sa ngayon yan ang tinatawag natin na pagpapakilala ng negosyo natin, produkto natin sa mga target customer natin. Kapag poor ang marketing natin, hindi makikilala at hindi bebenta ang negosyo natin. Number 5, sales is the actual sales of the products and services. Ibig sabihin, dito natin mamamonitor kung gaano nga ba kadami yung produktong nabebenta natin, what is the best-selling item or services or products sa negosyo mo. Kailangan maintindihan yung sales process natin, kung paano ba tayo nakakakuha ng mga customer na nagbabayad o nag-a-avail ng mga services natin. Para mas lalo nyong maintindihan, imagine ninyo ang isang makina ng sasakyan. Hindi magiging maayos ang takbo niyan kung may sira ang kahit maliit na piyesa niyan. Hindi na magpa-function at gagana yung makina na yan. Ang point is, yung business o negosyo ay parang makina din. Kailangan maayos yung buong sistema para tumakbo ito ng mahabang panahon. At ikaw ang gagawa nito because your business is your vehicle to financial freedom. Number 2, be the leader, not the boss. You can't leverage your people if they themselves don't know how to do it right. Kailangan mong turuan ang mga tao mo. Skills that would create loyal and hard-working people is the difference between successful and unsuccessful entrepreneurs. Kailangan meron kayong katangian na kaya ninyong mag-develop ng mga tao sa loob ng negosyo ninyo. Marami kasi dyan, nag-uutos lang ng mga amo o mga boss. Kapag ikaw yung tipo ng amo at boss na nag-uutos ka lang, pero yung inuutos mo mismo, hindi mo alam kung para saan ang function nun at hindi mo alam kung ano ba ang pwedeng maibigay nun sa company, mahihirapan tumakbo ang kumpanya ninyo ng maayos. Dapat ikaw mismo nakakaalam ng bawat aspeto ng negosyo mo. Ipapakita natin sa kanila step by step kung paano ba gagawin yung isang specific task so that next time around, alam na nila itong gawin at nakapag-duplicate ka na ng mga tao. Yung iba kasi nauuna yung bibig, utos kayo ng utos, tapos magre-reklamo kayo kapag hindi nyo nakuha yung resultang gusto nyo makuha, hindi ka naman nag-utos specifically ng dapat at tamang gagawin nila. Yun ang problema sa inyo bilang may-ari ng negosyo. Hindi kayo detalyado, nagpaka-amo ka nagpaka-boss ka. Kailangan maging leader tayo. Kapag sinabi mong dapat masipag sila sa loob ng trabaho, dapat ikaw ang pinakamasipag sa loob ng negosyo mo. Kapag sinabi mong dapat maaga sa trabaho, dapat ikaw ang pinakamaaga sa kumpanya mo. Ganon talaga kapag nag-uumpisa ka. Maraming mga sacrifices, maraming mga oras na mawawala sa pamilya mo dahil kailangan mong igugol sa negosyo mo. Pero there will come a time dahil tama ang leadership mo, maduduplicate mo yung sistema, in-apply mo mismo sa sarili mo, sa mga tao mo, at pag nangyari yon, hindi mo na kailangan mag-function o kumilos sa kumpanya dahil nga na-duplicate mo na i-transfer mo na sa kanila yung mga dapat nilang gawin para mag-function ng maayos yung negosyo mo. Doon ka lang magkakaroon ng time and financial freedom. You can buy your dream house, you can buy your dream car. Darating ang panahon na hindi mo na kailangan magtrabaho kasi naisaayos mo na ang buong negosyo ninyo.
Number 3, buy or acquire asset that would simplify the business. Paano mapapadali yung sistema ng negosyo mo dahil meron ka ng sufficient funds para makabili ng asset? Ano bang ibig sabihin ng asset? Ang asset is something na bibilin po natin na po pwedeng makapagpadali ng proseso ng negosyo natin. For example, machineries. Ang katumbas ng isang makina, halimbawa 10 tao. Bibilin natin yung isang makina na yon pero mababawasan tayo ng 10 payroll sa negosyo natin. Ang tawag doon asset. Kahit ba napakamahal niyan pero napadali naman yung sistema ng negosyo mo, yun yung mga kailangan natin i-invest sa negosyo natin. Meaning to say, napaka-importante at napakahalaga na ma-identify natin at ma-determine natin kung ano ba talaga yung asset para sa negosyo natin. Number 4, do not change effective system. Instead, reinforce it. Marami kasi ng mga negosyante na sa kalagitnaan ng success ng negosyo nila, doon sila nagkakamali. Bakit? Nag-e-eksperimento sila. Dahil doon sa salitang tinatawag natin na innovation. Kung yan ay effective na, nagge-generate na ng pera yan, nagge-generate na ng profit yan, nagge-generate ng income yan, i-reinforce mo lang. Ibig sabihin, dadagdagan mo yung sistema para lang lalong mas mabilis. Huwag mo tayo magbabago na malaki sa negosyo natin. Kasi tandaan nyo po, innovation requires thorough education. Kung mag-i-innovate ka, pag-aaralan mo muna bago mo i-execute yung innovation na yan. Kung ano ang effective, kung ano ang gumagawa na ng pera, kung ano ang may profit, yun yung paulit-ulit natin i-reinforce or pagagandahin na sistema. So that sigurado ka may kita doon sa ginagawa mo. Kung gusto talaga natin ng time and financial freedom, the most important thing is what we call education. Dapat talaga nag-aaral tayo. Continuous education ang negosyo. Hindi po pwedeng applicable ngayon, next year applicable ulit dahil nagbabago ang platform, nagbabago ang landscape ng negosyo. So tayo bilang entrepreneur, yun yung mga kailangan nating gawin. Huwag kayong maniniwala na after 2 years, 3 years, financially free ka na. Kasi ang isang tao lang na po pwedeng mag-determine kung time and financial freedom ka na is walang iba kundi ikaw.